Sa gitna ng patuloy na pagbabantay sa sitwasyon ng Mayon Volcano, mahalagang manatiling handa at alerto ang publiko sa banta ng ashfall at iba pang panganib dulot ng pag-alboroto nito. At kaugnay po niyan ay makakasama natin si Ms. Criselda Longa, ang Manager for Disaster Management Services sa Philippine Red Cross, na magbibigay linaw at gabay tungkol sa kanilang mga response efforts, relief operations at mga paalala para sa kaligtasan ng publiko. Magandang umaga po and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, ma'am. Good morning. Good morning po sa lahat ng nanonood ng Rise and Shine and of course sa inyo, Diane and Joshua. Alright, ma'am, kapag meron po bang volcanic smog mula po sa pag-alboroto ng Mayon Volcano, ano po yung mga dapat gawin sa loob ng bahay para manatiling ligtas po? At kailan po masasabi na kailangan na pong lumikas? Ayan, no, tama po, no. Itong nakaraan lang over the weekend, talagang sumabog yung ating Mayon at nag-cause po ito ng major na ashfall sa iba't ibang lugar. And currently nga, meron mga situation na may mga VAG reported or volcanic smog na tinatawag po, no. Siguro unahin muna natin, paano ba malalaman na meron na bang VAG o amoy asupre sa bahay, no? So siguro ang kilala diyan na characteristic ng amoy ng VAG ay parang may nasusunog na posporo o chemical. So pag may naamoy na po kayong ganon sa inyong kabahayan at nahihirapan na kayong huminga, merong mga pananakit ng lalamunan o nagda-dry na yung mga lalamunan nyo at may hapdi sa mata, yun na po yung time, no, para ma-identify natin na kailangan natin umalis ng ating bahay. At nevertheless, ensure din natin na ating yung mga kabataan, yung ating mga membro ng pamilya na like matatanda is masusuportahan natin sa evacuation. And kung may naamoy naman kayo, hindi inside sa bahay pero outside, ensure lang natin na isara ng mabuti, no, yung ating mga bintana. Lagyan din natin ng tela, basang tela, specifically yung mga siwang ng mga bintana, ng ating mga pintuan, para maiwasan yung pagpasok ng amoy na yon. And of course, pag tayo ay lalabas regularly, gumamit din tayo ng face mask, lalo kung talagang malakas pa ang amoy and marami pa talagang ashfall sa labas ng area. Okay. And iniiwasan din po natin, no, or ina-advise natin sa mga tao na iwasan muna yung paglabas-labas and mga outdoor activities. And of course, uminom ng maraming tubig, no, para ma-ensure yung hindi pag-dry ng ating mga lalamunan. And of course, huwag tayo masyadong gumamit ng electric fan, lalo ngayon may ashfall kasi magkakaroon tayo ng possible yung ashfall na nasa labas ay possible pumasok din sa bahay. So yun yung mga initial na ina-advise namin pag may mga ganitong situation. Okay. So Ms. Criselda, sabi mo hindi pwedeng gumamit o wag gumamit ng electric fan. Paano yung mainit pa naman ng panahon ngayon? Paano yung mga kababayan natin na mas nais nilang manatili sa kanilang mga tahanan kaysa pumunta sa mga evacuation centers? Siguro i-advise ko lang na kung gagamit ng electric fan, siguraduhin na nakasara yung mga bintana natin. Yung sinabi ko nga ganina, bantayan yung mga siwang, lagyan ng mga tela or basang tela para ma-ensure na yung mga abo hindi talaga pumasok sa loob at magkukos pa yun ng mga additional health problems, lalo sa ating mga respiratory system, no? At ano-ano naman po yung mga pangunahing dapat ihanda ng bawat pamilya tulad ng go bag o emergency kit sakaling lumala po ang sitwasyon? Ayan. So actually, no, ang Mayon operation ng Philippine Red Cross and of course ng ating government sa Albay, nag-start yan or every 2 years, every 3 years nagkakaroon tayo ng operation for Mayon. So ang mga pamilya ay ina-advisean talaga na mag-ready ng go bag, no? Yung go bag na sinasabi natin, yung immediate na dadali ng pamilya. Kasama na dyan dapat tubig, pagkain, mga gamot ng mga miyembro ng pamilya, mga gatas, or mga essential goods ng mga ating mga pamilya. Kasama rin din, of course, mga flashlight. Pero dahil ang Mayon, usually, no, prolong ang evacuation ng mga tao pag may Mayon operation. So ini-advise namin na magdala sila ng mga importanteng essential household items nila, yung tinatawag natin, no? Kasama dyan yung mga sleeping kit, yung kanilang mga hygiene kit, and of course yung mga personal na identification ng mga pamilya, dokumento, kasi yan yung mga importante na dapat laging dinadala ng mga pamilya natin, lalo pag nag-evacuate. So yun yung mga part ng go bag na nire-recommend natin, no? Especially lalo pag long evacuation yung
nire-recommend sa mga areas na to, lalo for example, Mayon operation or Mayon volcano. Ma'am, sa paglilinis naman po ng mga naipong abo mula po sa ashfall, ano po yung tamang paraan? At saka yung mga health protocol na dapat pong sundin para maiwasan po yung sakit o anumang aksidente? Ayan. So specifically for health protocol, ina-advise no kung kayo ay lalabas at maglilinis ng ashfall, ina-advise na kayo ay magsuot talaga ng mask, especially no yung KN95 no, yung medyo makapal. Or kung wala naman yung regular mask, lagyan nyo lang din ng basang cloth sa loob para hindi pumapasok talaga yung ashfall sa inyo. And kung meron kayong goggles, mas better para maiwasan yung pagpasok ng ashfall sa inyong mata. Yung paglilinis naman no ng ating mga ashfall sa labas, so nire-recommend na basain muna yung mga abo sa halaman, sa harap ng bahay, at especially yung sa bubong. Para pag winawalis natin, hindi kumakalat yung abo. At sabi ko para hindi makapasok sa mga openings sa ating mukha specifically. And of course, ang nire-recommend talaga namin, unahin yung bubong. Kasi minsan, pag ang bubong natabunan or nadagdagan ng mga ashfall, bumibigat yung bubong. Pag bumigat yung bubong, for sure, babagsak yung bubong. Siyempre, masisira yung ating bahay. At of course, magkakaroon yun ng difficulty sa ating pamilya. So, nire-recommend na linisin talaga yung bubong ng ating bahay. And of course, yung kapaligiran ng ating tahanan. Okay. And para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Ms. Criselda, may mga welfare desk po ba? Hotline of volunteers ang Red Cross sa Albay, lalo na po sa mga evacuation center para po sa mga apektadong residente. Tama po? Yes po, no. Actually, ang Philippine Red Cross simula nung minor eruption yan at nag-raise ng alert level ang PVOX nung January, over 3 months na, no, magbo 5 months na nga, yung ating response sa Albay, especially doon sa areas ng Kamalig, Malilipot, Ligao, nandun na talaga yung Philippine Red Cross. Kami, nag-establish na kami doon ng mga welfare desk, first aid station, and continuous yung pagbibigay namin ng psychosocial support. Noong mga nakaraang buwan, yung mga unang buwan, nag-deploy kami ng food truck para makapagbigay ng hot meal sa mga taong nag-evacuate. Pero dahil nga prolong yung evacuation natin, naglagay na ang Philippine Red Cross ng community kitchen kung saan yung pamilya na mismo ang pwedeng magluto sa evacuation center. So of course, that is in coordination with the local government and DSWD kasi DSWD ay regular na nagbibigay ng food items. So yung cooking facility na yun, open yun para sa mga evacuees. And of course, hindi lang dun sa pagluluto no, and pagkain, ini-ensure din ng Philippine Red Cross na meron tayong malinis na tubig na iniinom. So meron din kami mga water bladder or parang mga water station sa mga evacuation center. And then regularly, nilalagyan namin yan ng tubig, deploying our water tanker para may malinis na mainom yung mga ating pamilya at may magamit sila panluto. So yan yung mga initiative ng Red Cross no in terms of disaster response, and of course readiness kasi ito ay prevention sa prevention na ang pamilya dapat hindi magstay talaga dun sa danger zone. Talagang in-evacuate muna sila, magstay muna sila ng ilang buwan sa evacuation center bago sila pabalikin sa bahay nila. Napakalaking tulong po nito mga relief efforts ng Philippine Red Cross at talagang laging nandyan ng PRC kapag may mga ganitong disaster na nangyayari. So thank you po for all your work. At maraming salamat rin po sa pagbabahagi po ng mga mahalagang impormasyon ngayong araw at mga paalala, Ms. Criselda Longa. Salamat po. Thank you. Thank you.